Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isa na namang bagong paglalakbay mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako si Teacher Efren na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang pamilya na nagmula sa hirap, ngunit narating nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Paano nila nakamtan ang tagumpay? Ating alamin sa ating kwentong pinamagatang Sa Hirap at Ginhawa, isinulat ni Ginang Girly N. Villanueva ng Schools Division of Santiago City, Region 2 at iginuhit ni Ginoong Jaylor B. Gallarde ng kapareho ring division. Binigyang buhay naman sa anyong multimedia presentation ni Ginoong Efren Natas Abela Jr. ng Schools Division of Cagayan, Region 2. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa Hirap at Ginhawa. Sa isang munting tahanan sa lugar ng Baryo Busilak, nakatira ang pamilya Jose. Payapa at simple lamang ang kanilang pamumuhay. Nagtatanim sila ng mga puno at gulay na siyang pinagkukunan nila ng kanilang makakain at halaman na nagsisilbing pampaganda naman ng kanilang paligid. May mga alaga din silang hayop gaya ng kalabaw na tumutulong sa pagsasaka at nagbibigay ng gatas. Mayroon din silang manok at patong nangingitlog, asong tagabantay at marami pang iba. Habang nakaupo at nagpapahinga, biglang napaisip si Mang Roger sa kalagayan ng kanilang buhay. 3 ng aking anak. Isa lamang akong mahirap na magsasaka. Nasa bahay lamang ang aking asawa at abala sa pag-aalaga sa amin. Paano ko kaya may tataguyod ang pag-aral ng aking mga anak? Kung mayaman lang sana ako, maibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng aking mga anak. Ang nangangarap na sabi ni Mang Roger sa sarili. Masipag at matulungin ang kanyang mga anak. Tuwing Sabado, tumutulong silang lahat sa bukid. Si Mang Roger ang nag-aararo, tagapaglagay naman ng abono ang panganay na anak at tagatanim ng mais ang 2 pa. Abala naman sa pagluluto ng kanilang pagkain ng kanyang asawa. Kapag naman linggo, namimitas ang mag-anak ng mga tanim nilang gulay upang maitinda sa kapitbahay. Buwan ng Marso, araw ng pagpaparangal sa mga mag-aaral ng mababang paaralan ng Busilak. Ilan sa mga pinarangalan ay ang 3 anak ni Mang Roger at Aling Esmen. Tuwang-tuwa sila sa nakamit na tagumpay ng kanilang mga anak. Pinarangalan sila bilang ilan sa mga pinakamatatalino bata sa klase. Naalis ang lahat ng kanilang nararamdamang pagod at hirap sa buhay nang tawagin ng kani-kaniyang guro ang kanilang mga anak. Mangyari pong umakyat sa entablado ang mga magulang ng mga batang pararangalan? Ang sabi ng guro ng palatuntunan. Unang karangalan sa 5 baitang, Rosa Jose. Unang karangalan sa 3 baitang, Rodel Jose. Unang karangalan sa 2 baitang, Romeo Jose. Halos malunod sa tuwa ang puso ni Mang Roger at Aling Esmen. Masayang-masaya silang umakyat sa entablado. Malugod na binati ng punong guro ng paaralan ang 2. Mapalad po kayo. Matatalino po ang inyong mga anak. Sigurado po akong malayo ang kanilang mararating.
Salamat po, ang mapagpakumbaba namang sagot ng mag-asawa. Biglang nagdasal ng tahimik si Mang Roger. Diyos ko, tulungan mo po ako. Pagpalain mo po kaming mag-anak. Bigyan po ninyo ako ng lakas ng loob. Makalipas ng ilang taon, nasa mataas na paaralan na ng Santa Maria ang 3 niyang anak. Ganon pa rin ang estado ng kanilang buhay. Mas lumala pa ang kahirapan dahil dumarami na ang kanilang gastusin. Hindi tumigil sa pagtatrabaho at pagdarasal sina Mang Roger at Aling Esmen. Alam kasi nilang nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Sa paglipas ng panahon, hindi na mamalayan ng mag-asawa na magtatapos na pala sa kolehiyo ang kanilang mga anak. At sa kanilang pagkamangha, nagtapos ang mga ito ng may karangalan. Dahil sa maganda ang record ng kanilang mga anak, madali silang nakahanap ng trabaho. Ang panganay na si Rosa ay isa ng guro sa mababang paaralan ng Busilak. Ang pangalawa namang si Rodel ay isa ng inhinyero. At ang bunsong si Romeo ay isa ng nurse. Kung mahirap, may ginhawa. Sambit ni Mang Roger at Aling Esmen. Maraming salamat po, Diyos ko, sa tulong mo at ginhawang ipinagkaloob mo sa amin. Sambit ng mag-asawa. Masayang namuhay ang mag-anak at pinapahalagahan ang tagumpay na kanilang nakamit. Ngayong professional na sila, handa na rin silang maging produktibong Pilipino. At dyan na nagtatapos ang ating kwento ngayon. At narito naman ang mga dapat nating tandaan. Una, pagbubuklod ng pamilya. Mahalin at bigyang halaga ang bawat kasapi ng iyong pamilya. Pangalawa, pagkamasipag. Magtrabaho kahit hindi inuutusan. Pangatlo, pagkamatulungin. Ugaliing tumulong sa mga gawain ng magulang at mga kapatid. Pang-apat, pagpupursigi sa pag-aaral. Bigyang halaga ang pag-aaral upang makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. At pang-lima, pagkamatiisin. Maging handang harapin ang mga pagsubok. Ako po muli si Teacher Efren. Hanggang sa muli nating kwentuhan mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.